Yan, so welcome back. Sa Alsada na naman tayo. Nag-deliver tayo ng ng hoodie. Represent. Medyo matagal na na-stock 'yon. Hindi lang natin na i-deliver kasi hindi rin naman niya nakukuha. So dinala lang natin para magamit na. So enough of that. Update tayo ng konti dito sa ating RFI. 21,961 kilometers. We still have like 4 months to go para maging 3 years and ma-fully pay na natin yung ating RFI. So far, wala naman akong naging problema maliban dun sa one time na namatayan ako sa C5 Libis. Nabunot yung or lumuwag yung spark plug cap. Yun lang naman. After nun, wala na ang issues. So I hope it stays that way for very long time, no? Kasi sabi ko nga, may pagpupuntahan pa itong motor na ito after nating ma-fully pay. And hopefully magamit din siya ng matagal ng pagpupuntahan niya. If you are considering getting a motorcycle, I urge you na i-consider nyo itong RFI. Very basic yung engine, GY6. Now, sa electronics naman, hindi rin naman papatalo dahil keyless ignition na rin naman siya and naka FI na rin, fuel injected. So lumalaban din siya dun sa mga branded motorcycles, if you will, at a cheaper cost. I think right now ang cash nito is about 107,000. 3 years ago nung nakuha ko to, it's about 90,000 lang, no? So tumataas din yung demand. Maganda naman kasi yung motor, without a doubt. Meron tayong mga ka-RFI dyan na medyo nagkakaroon ng problema ron sa unit nila. Although hindi naman natin alam kung paano nila gamitin yung unit, o first time ba nila gumamit ng keyless, first time ba nila gumamit ng FI na motor, no? First time ba nila sa bigger displacement na motor, nanggaling sa mga 110, 125 ganon, tapos tatalon bigla sa 175cc. Now, hindi rin naman natin alam kung napupunta nun sa mga ka-RFI natin talagang may factory defect, no? Hindi naman natin masabi, hindi naman natin sila masisi din. So, pero when it comes to factory defects, lahat naman ng brand meron yan, no? Lahat ng brand dumadaan dyan. May it be Honda, may it be Yamaha, Suzuki, whatever motorcycle brand it is, dumadaan din naman lahat sa factory defect. Hindi naman yan 100% sure na natutuunan ng pansin ng QA, Same goes with, syempre, yung mga China motorcycles, dumadaan din naman to sa QA. Hindi din naman lahat nakakadaan ng maayos sa QA. So yun din lang naman. So just, ang sinasabi ko lang, don't turn your back basta-basta kung considering getting a motorcycle. Don't turn your back agad sa RFI. Baka magustuhan nyo. Again, magti 3 years, wala naman akong problema. Siguro dahil hindi naman ako mahilig sa engine modifications, hindi ako mahilig masyado sa mga bling bling, no, yung kabit ng ganito, kabit ng ganyan, ilaw and all that. Hindi ako mahilig sa ganun. So for me, if it works fine, why change it, 'di ba? The only thing na na-customize ko dito sa motor performance wise is yung CVT.
Yun lang. The bolt-on accessories, wala namang issues yon sa performance. Yung crash guard, no? Yung windshield, the side mirrors, wala namang performance issues yun eh. Gutom ako. So, ayan. Medyo matagal-tagal ko nang hindi nagamit itong phone na to for vlogging, ano. Kasi, nagloko yung nagloko yung microphone. For some reason, hindi gumagana yung external mic. Bigla na lang siyang hindi gumana. So, sabi ko, baka nabasa, baka nasira, o baka kakabunot nung jack nasira. So recently pinagawa ko, ganun pa rin, surprisingly buo pa rin yun naman yung whatever it is na supposedly masisira, buo pa rin naman. So ang sabi sa akin ng technician, may ginalaw ka ba dyan sa mga apps, sa mga settings? Wala naman ako actually ginagalaw, hindi ako mahilig makialam ng settings. If it's working fine, leave it be, di ba? Lalo yung camera, wala namang gagawing settings dun na makaka-apekto ng microphone supposedly, no, sa camera. So, wala talaga. Sabi niya, try mo i-reset kasi baka may nagalaw na settings. Di go, ni-reset natin. To my surprise, wala pa rin nangyari. So, it left me baffled. Hindi ko na alam gagawin ko kasi pina-technician ko na, pina-reset ko na, wala pa rin, ano. Nag-try ako mag-download ng ibang app, ng ibang camera app. And amazingly, gumana. So I guess may problema rin sa app na ginagamit ko. Yung default app ni Infinix nagkaroon ng problema, and the only thing that happened before that incident, nag-update ng firmware yung phone. After ng update, hindi na gumana yung microphone. No? Napaka-ironic na the process that should make the phone more reliable is the same process na sumira dun sa camera o sumira dun sa app. And from there on forward, wala nang update na lumalabas for the Infinix Smart 6. Smart 6 Plus. Weird lang. Pero yun nga, nagawa ko din naman na, and sinusubukan ko nga ulit ngayon. Ano, I hope it works okay, it works fine. Kasi again, nakadepende tayo dun sa app na gagamitin. May na-download ako na app, kaso it requires you to pay para magamit mo yung full features ng app. Ang maximum video record niya is about 2 minutes lamang. Walang sense yun, di ba? Kain tayo. I'm so hungry. So, for now, yun lang muna ang entry ko. For now, makukontento muna ako sa aking RFI.
give me 4 more months to think about what motorcycle I'm going to get. Pero I'm leaning on to getting another Rusi. Yan. So, ciao.